So magandang araw po sa ating lahat. This is my report sa ating subject. So, by the way, I'm Engineer Rodison R. Orande. So, affiliated po ako sa Aurora State College of Technology as instructor. So, itakil naman po natin yung ating local legislation dito sa Pilipinas. So, ayan, by the way, start na natin kasi parang medyo maiksi lang ito. Ayan. So, local legislation. Ano nga ba yung local legislation natin? So, local legislation, also known as local laws or ordinances, are regulation established by local government at municipality, mga municipal yan, city or country level. These legislation are designed to address local concern, promotes public health, public safety, and govern various aspect of community. So yung local legislation mga yan ordinance dito sa mga local lang. So municipality and cities. Ayun. So different municipalities and cities, mayroon din different local laws or ordinance. So magkakaibang municipality tayo, magkakaibang city, iba-iba rin yung mga pinapatupad na batas ayon dun sa lugar. Halimbawa, doon sa may Manila, so maraming local laws na dapat sundin, hindi katulad dito sa probinsya, no? Lalo na yung sa mga traffic. So yan yung karaniwan, yan sa may traffic natin pagdating sa Manila. So yan yung mga local legislation. Ito naman yung content ng aking topic ngayon. So content is zoning and land use, public health and safety, environmental protection, business licensing and regulation, parking and transportation, public services, and public event and gathering. So ito lang yung mga commonly na ordinance, pangkaraniwan na makikita nyo sa mga local legislation. So nanguha na lang ako ng ganito kasi pag inisa-isa pa natin by the laws, so mapapahaba yung ating topic. So isa na natin. So zoning and land use. So yan, local government establish regulations to control the use of land within their jurisdiction. This includes zoning district, land development standards, building codes, and regulation for specific land uses such as residential, commercial, industrial, and agricultural. So yung sa may zoning and land use, so kailangan may mga ordinance, mga batas silang pinapatupad diyan, lalo na yung nasasakupan ng mga local government unit o yung mga nila sa mga LGU. So yun yung mga nasasakupan nila is may mga batas sila doon, yung mga halimbawa yung yung nasa picture natin is land for people, so yung sustainable land use, yung mga land use ba, responsible governance, secure land tenure arrangement, and land database. So tinitingnan nila kung hanggang saan yung sakop ng kanilang land use at kung paano may develop at may ipatupad yung paggamit ng lupa sa mas kapaki-pakinabang na paggamit. So yan nga yung mga regulation about sa residential buildings, mga commercial buildings, industrial and agricultural. So ayan, magkakaiba yung mga laws na pinapatupad ng bawat lungsod or mga municipality. So next is yung ating public health and safety. Yan, unang-una sa lahat yan. Kahit yung mga yung ating pangkalahatan sa government, may batas yan. So yan. So local legislations address public health and safety concerns, including regulation for food establishment, sanitation standard, noise control, public nuisance regulation, and measures to ensure public safety in buildings and public space. So yan, nag-ensure din na dapat yung ating mga local government unit
So may mga batas din yan na pinapatupad, concern yung ating mga citizen na nakatira dun sa ating land use o sa ating local ano. So ano ba yung mga, siyempre tayo yung mga nakatira sa iba't ibang mga munisipalidad, mayroong mga pinapatupad dyan na public health and safety. So unang-una na, pag ikaw ay may restaurant, yung sanitation, may mga sanitary permit, so mga ganon, yan, kailangan yung mga proper disposal ng mga ng mga basura, yung mga ganon. So tinitingnan, may mga ordinance din, mga protocol din na binibigay ang mga LGUs natin. So next is yung ating environmental protection. Ang unang-una yan, lalo na ngayon, global warming ano. So local governments enact legislation to protect the environment and natural resources. This includes regulations related to waste management, recycling program, air and water quality standard, conservation of nature areas, and sustainable development practices. So pinakang unang pangangalagaan natin talaga yung ating environment ano. So yan, katulad ngayon nakakaranas tayo ng mga matitinding heat index na kabilaan na rito sa Pilipinas. No, ano yung environment nga natin, yung mga natural resources natin is paubos na. So dito sa amin sa probinsya, may mga sa DNR, so may mga protected land area na kami, may protected land area na kami na kung saan may batas na bawal magputol ng puno, bawal tirhan. So kailangan wildlife lang ang nakatira. So ganoon din sa mga ibang city. Katulad sa city naman, ano yung mga ordinance na pinapatupad nyo, yung recycling, yung waste management. Ganoon naman sa city. Dito naman sa probinsya, yun nga yung ating protected land area. So hindi na pwedeng magtayo ng mga buildings. So para preserve pa rin yung ating natural resources. Dito sa probinsya namin sa Aurora, ganun ang maraming mga batas na ganun. So next is yung business licensing and regulation. Siyempre kailangan din natin yan. So local legislation govern the establishment and operation of businesses within their jurisdiction. This includes licensing requirements, business registration, health and safety regulation, signage regulation, and other business related guidelines. So alam natin na yan, pag mga nagbi-business kailangan may mga licensing and regulation. So dadaan tayo sa munisipyo or city natin para makuha ng business permit, etc. Kung magkakandak ka ng business, so kailangan may mga compliance ka, privacy and data protection, licensing and regulation support. So may mga supported documents ka na mai-file mo bago ka makapag-business ng legal. So yung mga illegal na business is yung mga hindi nagpa-file ng mga licensing, and tapos pag nahuli o walang may pakitang papel, yari. So yung kailangan pag mga business licensing din, inire-register sa local government unit natin, kasi lalo na pag nakatirik yung business mo dun sa may city or municipality na hawak nila. So kailangan mag-contribute ka rin ng buwis doon sa ating sa nasasakupan na municipality or city. So yun yung business licensing. Next is yung parking and transportation. Dito sa probinsya din naman problema halos yung parking saka transportation. So dito lang sa mga cities halos. So lack of parking space, saka yung sa transportation due to heavy traffic, mga ganun. So local government established a regulation regarding parking, traffic management, public transportation system, and other transportation related matters to ensure safe and efficient movement of people and vehicle within community. So kadalasan marami nito sa natin sa mga city, lalo na diyan sa Manila.
So, yung parking and transportation, may mga ordinance talagang sinusunod ang ating mga local government. So, naglalabas sila ng mga ordinance and laws para maging maayos ang daloy ng traffic, saka yung area is parking area is hindi nakakasagabal dun sa mga taong nadaan or mga vehicle na nadaan sa kalsada. So, yun, kadalasan naman sa maraming sa mga city. So, dito naman sa probinsya kasi hindi problema ang parking. Ikuha mo lang sa may puno ng halimbawa sa puno ng naraw, may parking ka na kagad. Hindi naman gaanong mahigpit dito sa tawag dito sa probinsya yung mga parking. Hindi katulad sa talaga sa mga syudad. So, kailangan sa syudad kasi kailangan pag may sasakyan ka, kailangan may parking area ka dun sa iyong bahay. So, yun yung sa may Manila yung nakaraan mga ordinance ng mga city. Kailangan pag may sasakyan ka, wag mo ipaparking sa kalsada, dun mo sa may mismong bahay mo. Pag hindi mo afford ng parking area, so wag kang magsasakyan. So, yun yung mga ordinance ng local government sa city. Next is yung public services and utilities. So, ito naman yung ating local legislation address the provision of public service and utilities such as water supply, electricity, waste management, and public infrastructure maintenance. So, dito naman ina-assess ng ating mga local government unit yung ating sa mga public services. Halimbawa, yung mga public services natin. Yun, yung mga sa transportation nga kanina nabanggit ko. So, ina-assess nila yon, saan nyo ba madaling mahanap ang pilahan ng jeep, pilahan ng tricycle para makapag-commute kayo kaagad. So, kinuha nila yan, yung mga public services. Katulad yung sa market o sa ating mga palengke. So, saan ba yung public services na yan kung saan kailangan natin para mas makatulong sa mga komunidad natin. Ayan. So, yan, water supply, electricity, waste management. So, sa mga city, may mga truck na nagkuha ng mga basura. So, schedule kada barangay yung mga pagtatapon ng basura, no. So, may mga dadaan na truck doon magtatapon ng basura. So, yan yung mga public services and utilities natin. Yan, hindi kayo pwedeng basta-basta magsunog na lang doon, basta-basta magtapon kung saan-saan kasi masyado ng pag sa Manila anong tawag dito, Manila or city, masyadong mahirap ang magkalat ng basura. Maraming batas. O yan, next is yung public events and gatherings. So yan, yung local governments may enact regulation governing public events, parade, festival, and other large gathering to ensure public safety, traffic management, and compliance with noise and crowd control measurement. So sa public events and gathering, mayroon din sila mga pinapatupad na regulation, katulad sa halimbawa sa Baguio Pinagbenga Festival, o sasarado yung street na ganito, yung Session Road Street, para nakapag-perform pa rin yung ating mga performer, so halimbawa sa festival, yung Pinagbenga Festival nga, para makapag-parade at gawa ng event doon sa may city or anong tawag dito, city or municipality. So may mga batas din sila na pinapatupad para ma-ensure din yung safety at yung traffic management ng lugar, kasi gagamitin nga for event yung isang kalsada. So maggagawa sila ng daan para naman hindi maabala yung ibang mga halimbawa mga nag-o-office na hindi naman ino-honor yung mga festival or parade na ganyan. So yun, may mga sila, may mga regulations pa rin about dito.
And then yung mga compliance ng noise nga para ma-minimize lang yung kuan. Halimbawa, exactly 12 ng madaling araw, kailangan wala nang mga tugtog o banda-banda para naman makatulog yung ibang mga tao. So hindi maapektuhan yung halimbawa may trabaho pa bukas. So yun lang, at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay marami tayong natutunan.